Mayamang buhay mga kapatid, alam ko na-master mo na ang secrets 2, 3, and 7. Ngayon, nasa sub-topic pa rin tayo ng secret number 7. I delve into the failures na quinantify ng author na to sa secret number 7. But then, meron pa siyang additional na minagnify niyang mga failures. Bakit ang isang tao ay nag-fail no matter how they try. Ang number 1 is unfavorable hereditary background. Yung inability natin to think well kasi may mga Down syndrome, may autism, may physical inability tayo na hindi natin yan masosurpass. Of course, mga 1 in a million yan in a population na ang isang may infirmity ay nagsasucceed pa rin. Pero mga extraordinary instances yon. Pangalawa ay lack of well-defined goal or objective. Parang wala lang ang buhay, mag-aaral lang, wala lang, basta papasok lang kasi yun ang uso. So, lack of ambition for excellence, meaning magtatrabaho tayo dahil yun lang ang trabaho natin. Pang-apat, insufficient education. Talagang kulang tayo sa edukasyon kung anumang skills ang ating gagawin. Yesterday, I was not able to upload because I had my regular dental care. Kaya hindi ako nakapag-upload. So, there was a patient there na tinanggal ang kanilang mga lupain dahil walang titulo. So, ang anak daw niya ay nag-delve into naggawa ng parlor na maliit, nag-haircut. So, yan. In every setbacks, may decision ka talaga kung paano ka lalago. Imagine mo yung haircut lang na from 100 to 50, may 10 ka, may 500 ka. So what if you are in a metropolitan, marunong kang manggupit, di ba? So madiskarte talaga na bata. Ill health, yan. May mga sakit talaga tayo, nakakadiskaril yan sa ating paglago ng ating buhay kasi instead na ang pera ay magagamit mo for productive things ay hindi mo yan magagawa. Sunod ay lack of self-discipline kasi number 1 talaga yan sa book ni President Trump. Sana nakapanood ka na sa chapters 1 to 29. Number 1 talaga ang self-discipline, di ba? Kung wala kang disiplina, wala talaga. Kasi magbabackslide ka. Of course, ang environment mo, kung lumaki ka sa palaging maingay na kapaligiran, mataas ang crime rate. So, I think you need to resolve by now kung paano ka aalis sa mundo na yan. Kasi even if you would want to succeed, na iingayan ka even sa loob ng mga membro ng pamilya mo. But you will always have a choice, di ba? Then, procrastination or bukas na yan or mamaya na yan. Lack of persistence, kulang ka ng drive to really grow up in a very good environment. Wrong selection of partner or asawa or sa negosyo, masyado ka namang cautious din, masyado kang superstitious, masama ang bokasyon mo na nakuha mo dahil hindi mo talaga ginusto lang ng parents. Yung indiscriminate spending kahit wala kang pera ay gusto mong
pagkuha ng karampatang gusto mong mga bagay